Okay, so this is our special episode 3797, 3798, and 3799. Gagamit tayo ng taro. Panoorin nyo yung videos na nilagay ko ngayon, upload ko ngayon. Tignan natin sa taro kung ano ba ang idadagdag niyang mensahe doon sa daily reading natin. Okay? Wala namang masama doon kapag naniwala ka o ginawa mo, 'di ba? Ang mahalaga sinubukan mo kaysa naging pabaya ka sa bagay na minsan lang ibabahagi. Mm, 'di ba? Ngayon kuha tayo dito ng tatlo. Una, the King of Swords. Nako, puro hari. Pangalawa, Two of Cups. And pangatlo, that's the charity thing. Okay? Ngayon, tignan mo ang sinabi ng Diyos. Base natin sa Biblia ha, dahil gusto mo sa Biblia. Di ba? Ang hari, gusto lang niya ang katotohanan. Straight to the point. Gawin mo ang katotohanan. Maggumawa ka ng kabutihan. Wala kang sasaktan na tao. Wala kang lilinlangin, uutuin, sasaktan. Katotohanan lang. That's the masterpiece. Pangalawa, magmahal ka sa kapwa. Magmahal ka ng totoo. Walang halong panluloko. Kasi maraming nagmamahal ngayon ng luloko at nang gagamit lang. Pangatlo, matuto kang magbahagi ng blessings mo. Ngayon, sasabihin mo, ito ba yung bagay na hindi galing sa Diyos? Nasa 10 Commandments ito. Magmahal ka ng tapat sa asawa mo. 'Di ba? Magsabi ka ng totoo. Nasa Biblia ito. At magbahagi ka katulad ng ginawa ng Diyos. So isang beses lang akong nagbahagi ng remedy. Yun lang ang ginawa ko kahapon. Pero itong pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng mga kung ano-ano, ito ang ginagawa ng Piso Caravan ko. Ito yung lahat-lahat ng reading proceeds. Half noon, ibinabahagi ko sa tao. Kung mamasamain mo ng pagbahagi ko kahapon dahil sa Biblia, hindi ka totoo na disipulo or tao ng Diyos. Dahil kung tao ka ng Diyos, kung ayaw mo sa nakikita mo, panoorin mo. Huwag ka nang magkomento. Kung may naririnig kang chismis, pakinggan mo. Pero huwag mo nang ibahagi sa iba kasi wala kang karapatan magbahagi nun. 'Di ba? Parang ano yan eh. Nasa buhay natin routine. Ito, kukuha ako ng magandang example. Namumuhay ang isang tao. Straight. Kung wala siyang pera at ikaw nakalamang ng konti sa buhay mo, makakarinig sila ng masakit na salita dahil mahirap sila, ikaw may kaya. Masakit ka magsalita. Bossy, 'di ba? Kung marami kang pera, tapos madamot ka naman, ang sama mo. Kaya ka nga binigyan, 'di ba? Hindi naman sinabi na ibigay mo lahat ng pera mo. Magbahagi ka lang. So, pwede yun. Pagkain lang ay bahagi mo, wag na yung pera. Kung minahal ka ng isang tao, magpasalamat ka. Dahil hindi lahat ng tao pwede kang mahalin. 'Di ba? Kung nakatagpo ka ng tao na tapat sa'yo, wag mong sayangin dahil hindi lahat ng tao totoo. Napakaraming mapanlin lang. 'Di ba? So, ngayon, dito sa reading natin, maniwala ka man o hindi doon sa ibinahagi ko kahapon, hindi ko na po yun problema. Pero kung ayaw mo sa sinabi ko or sa video na yon, huwag ka nang manood.
huwag mo nang gawin. Kasi, laging nasa huli ang pagsisisi. Walang bearing yun, ha? 'Di ba? May mga tao, iba-iba relihiyon. Respetuhin natin yun. Iba-iba sila ng relihiyon. Pero, iisa pa rin ang Diyos. Iba-iba lang ang pamamaraan ng pagsamba, pagserbisyo, at pagbabahagi sa kapwa-tao. Pero lahat doon itinuturo, maging mabait ka, matulungin ka, tapat ka, wagas at lubos na pagserbisyo at yung intensyon na malinis. Yun ang buod at bottom line ng lahat ng relihiyon. Pero, hindi natin alam kung yung nasa taas, ginagamit lang yung nasa baba. Diba? So ngayon, yung punto ko dito, itinuro ko yun, hindi para gamitin araw-araw. Itinuro ko yun isang beses lang para iligtas ang buhay. Ano ba yung masama na minsan mo pigilan ang tubig at hangin para mailigtas ang inosente, mailigtas ang kahayupan, mailigtas mo ang pangkabuhayan? Kasi lahat ng meron kayo ngayon, yung iba hindi pa bayad. Yung iba nangungutang ng bahay. Paano yun kapag nasira? Yung iba nangungutang ng sasakyan, motor, tricycle, dahil panghanap buhay. Paano kung naanod yun? O, di ba? So, yung punto ko, why not? Kahit sa 100 na nakapanood or sa 1,000 nakapanood ng video, merong 2 or 3 na gagawa nun. Ilang buhay na ang maisasalba niya sa paligid kung saan siya nakatira. Di ba? Hindi ko sinabi na sundin nyo kung ayaw nyo. Pero kung gusto nyo makaligtas ng buhay, gawin nyo isang beses lang. Di ba? Ganon din sa Diyos eh. Bibigyan ka. Kailangan mong ingatan. Kailangan mong sundin. So ganito yun. Kapag nagmahal ka, di ba sinabi isa lang? Hindi ka pwedeng magmahal ng 2 ng sabay dahil magkakagulo. Kapag naghanap ka ng negosyo, di ba dapat focus ka sa iisa? Ano goal mo? Magpadami ng pera. Di ba? So focus ka sa negosyo mo. Kahit ilang piraso pa negosyo mo, basta focus ka sa negosyo. Kung nagtatrabaho ka overseas, dahil gusto mo bigyan ng magandang buhay ang mga anak mo, tulungan ang siblings mo, tulungan ang magulang mo. At kung nagawa mo yan, di ba gusto mo pang tumulong doon sa mga relatives mo sa paligid? Yung itinuro ko kahapon, ganun yun. Pagligtas, isang paggawa lang sa pagligtas sa buong angkan mo. Or sabihin natin sa barangay mo, sa syudad mo, sa province mo. Yun lang yun. Alam mo kung bakit? Mas mahalaga ang buhay kaysa ari-arian. Mas mahalaga ang buhay ng kahayupan kaysa ari-arian. Ang lupa kapag nilagyan mo ng tanim, okay lang. Pero kapag may namatay, hindi mo na may ibabalik yun. Diba? So, papaano? Subukan natin isang beses lang. Kapag nangyari at natupad na pinagbigyan tayo ng hangin at tubig na tumigil sila, o di magpasalamat tayo sa Diyos na kahit papaano meron tayong nagawa. Huwag mong tirahin ang sinabi ko dahil sa Biblia. Dahil ang mahalaga, buhay pa rin ng tao. Walang iba na pinakamahalaga kundi makita ang mahal mo sa buhay at ang mga tao na kahit naghihirap sila, basta buhay lang sila. Kesa naman bigla silang matigik nang hindi pa nila naaaninag ang mundo. Maging tapat lang po